Naging maaksyon ang nagpapatuloy na balikatan exercises sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang first time na kalahok na France nagpakitang gilas sa paglapag ng kanilang French Navy helicopter sa naglalayag na Philippine vessel. Silipin yan sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumapag ang isang French Navy helicopter sa landing dock ng Pilipinas habang naglalayag ang mga sasakyang pandagat sa Sulu Sea nitong Biyernes. Ang naturang pagsasanay na itinuturing na isa sa pinakakomplikadong pagmamaniobra ay bahagi na nagpapatuloy na balikatan military exercises. Kalahok rito ang mahigit 16,000 sundalo ng Pilipinas at Amerika, kabilang rin ang partner countries tulad ng Australia at ang first-timer na France. Challenge natin of course yung flight quarters operations. So it will require yung coordination between the bridge team and then the flight deck team natin. Magpapatuloy ang cross-deck landing exercises hanggang Sabado, April 27 bago maglayag ang mga grupo sa West Philippine Sea. Kasama rin sa ipapractice ang pagdadala ng mga nasugatang personnel sa iba't ibang Navy vessel. This is very vital for us to learn kasi it's very important for search and rescue, so we can transport and conduct medevac or casevac dun sa mga injured natin or may illness na mga personnel. Bukod sa military training drills tulad ng maritime security at air and missile defense, bahagi rin ng balikatan exercises ang humanitarian at civic activities. We are allowing our soldiers, both US and the Philippines, ma'am, to be in the community. So aside from building schools, we also are training them for other responses for disaster, for first response, for first aid. It's really about making a long-term investment in the relationship between the military and those local communities that we serve. And so it's great to get out there and interact with not just people in uniform, but normal everyday Filipinos. Samantala, ngayong araw din nagpaulan ng mga bala ang mga personnel ng US at Philippine Army gamit ang kani-kanilang howitzer sa open field sa Laor, Nueva Ecija. Bahagi naman ito ng live fire simulation at interoperability training sa ilalim ng Salaknib 2024, ang paunang ehersisyo bago ang pagsabak ng mga sundalo sa mas malaking balikatan exercises. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems, and then what you saw was the culmination of that event. This exchanges that transpired a while back is a result of a very long preparation, classroom instructions, subject matter expert exchanges, and after that they put to test what they have learned in the classroom. Isinasagawa ng Pilipinas ang military drills kasama ang mga kaalyadong bansa sa harap na nagpapatuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.